Hands-on demonstration on chart construction. Donut chart. Now proceed to the table number 6. Distribution of informal settlers by municipality in Province C for the year 2015. So we have here 7 categories. And ang gagamitin natin this time, so hindi naman siya pie, hindi rin siya bar. This time, ang gagamitin natin is a donut chart. Yan. So, pakita natin kung paano ng donut chart. Okay? So, meron tayo dito, another one. Yan. So, kinuha lang naman dito yung sum. Okay? So, bakit siya kinuha? Since donut chart ito, lalagay natin yung sum. Yan. Spoiler alert na ako. Yan. Lalagay natin yung sum sa loob ng donut hole. Okay? Yan. Okay? Okay, let us now proceed sa pag-create ng donut chart. Yan. The purpose of uniformity, position your cursor on cell B68. Then, click Insert. Ayan. Sa ating pie, choose Donut. Again, same steps. Move sheet to a new spreadsheet. Let us name this, tama ba ako ng spelling? Donut chart. Click OK. Ayan. Okay, merong number 8. Ano yung nasama? So, let us select our data. Since may hindi dapat nasama, ayan. So, highlight our data, number of informal settlers. Okay. Focus your attention to our screen right now. Ang hina-highlight ko lang po ay B67 to B74, which contains the number of informal settlers. Hindi ko po sinasamang i-highlight yung total number of informal settlers. Only the observed values for each of the categories. Then for the horizontal axis labels, click Edit, go back to your data, highlight the categories or the municipalities, check your data if tama na po, click OK. Ayan. So we now have our donut chart. So at this point, meron na tayong donut chart. Ano yung next step natin? Same steps muna tayo with the pie chart. We will now add our title. Okay. So kung hindi po sorted yung data, ayan. So papakita naman natin kung paano sorted later on. Pero sige, sort na rin natin yung data kasi once we sort our data, kahit tapos na yung chart, so okay lang po yun. So, kagaya ng ginawa natin sa pie chart. So pwede natin siyang i-sort anytime. Okay, mag-update naman po yung ating charts. Okay? So, sort nyo lang po yung data. Highlight lang po, B8 to B74. Then, sort and filter largest to smallest. Expand selection, click sort. Ayan. Ayan, nandamay sa akin si... Ayan, so nadamay lang yung aking total kanina, pero highlight lang 10. Largest to smallest. Ayan, since nakasort na siya sa akin, hindi na napapakita na nagbabago pa siya. Okay, once na sort nyo na po, automatically mag-update na rin sa ating donut. So, nung next natin, so we will add our chart title, which is table number 6. Or rather, copy na lang natin dahil this is now figure number 6. Distribution of informal settlers. Sige, gitna na lang natin manually dahil ayaw niyang gumitna. Okay. So, the distribution of informal settlers municipality in Province C for the year 2015. Okay? So, ano yung next step natin? It is to add data labels. Design tab, add chart element, data labels. Yan, dalawa lang yung pagpipilian, either none or data callout. So, gusto natin maglagay ng data labels, so data callout. Okay, so nakaayos na rin po siya. Yan, meron categories and meron na ding percentage. So, further improve pa natin yung donut. Okay? So, ang baguhin na lang natin dito is yung donut hole size. The donut size would be 10 to 90%. Okay? So, gusto ko lang siyang 50. Masyado namang maliit. 60. I think it's enough.
Then, ilalagay natin, okay? So, we may remove din yung legend since meron ng data callout. So, natin kung ano yung categories for each of the donut slice. Okay, sa gitna ng donut natin or yung donut hole, dito natin ilagay yung total number of informal settlers. Let's insert text box. Yan. So, para maglagay ng text sa loob, insert text box tayo. Lagay lang natin 18,893. So, 18,893 informal settlers. Okay? Ayan. So, pwede natin siyang lakihan ng font size. Huwag ko na lang. Hindi siya nabubuo. Ayan. So, we now have our donut chart. Yun, ganun lang kabilis yung donut chart. So, meron tayo ditong figure number 6, distribution of formal settlers by municipality in province for the year 2015. Okay? So, yung each category natin or yung mga municipality, yun na yung nag-slice natin. And yung sa loob niya is yung total number of informal settlers. So, ganun lang natin gamitin yung donut donut chart. So, pinagkaiba niya mostly sa ating pie chart. So, pwede na natin i-highlight yung total number or yung sum nung ating mga categories. Okay? So, this time, gusto nating pakita yung sum ng ating categories. So, we will use the donut hole. Okay?